So, ayan. Kita naman kayo, ano? So, yun nga mga ka-business, guys. Excuse mo na. Mga ka-business sa amin minamahal, nandito po si Nika. Yun nga, sabi ko kung kumusta na si Intoy. At ang hindi nila kasama po eh. Pero salamat kasi pumunta sila rito kasama si Kenzo. At ayaw daw po sumama pa ni Intoy. Ayun na, ayun mga ka-business sa aming minamahal. Merong may sadya ka ano na, bukod sa makita namin ulit si Kenzo. Ano bang gusto mong parating sa amin patungkol kay Intoy? Ha? Nag-message ko kay ate. Nag-message. Ayun na mga ka-business pasintabi naman po kay Nika na kung pwedeng may vlog yung pagpunta niya rito. Siyempre mahalaga rin ito dahil sa para at least alam niyo yung sitwasyon at kung ano na mangyayari. Ano po? Alam na rito sa aking paggawa na si Intoy. Ano yung message? May message daw sa si Nika? Ito pa oh. Ano to eh? Voice message. Voice message. Voice message. Pero bago po yun, mga ka-business, gusto ko sana samantalahin itong pagkakataon na ito, Nika. Ano bang nangyari kay Intoy? Ibig ko sabihin na galit ba siya sa akin? Ano bang dahilan? At saka yung pangyayari na tinanong ko siya tungkol dun sa sponsor na nag-message sa akin si ate mo, ay wala naman akong ibang ibig sabihin doon, kundi pagtatanong lang. At ayun nga, na-check nila Papa Dins, yung pakita mo kay Nika nga, send mo kay Nika yung picture ng profile ng at saka yung yung nagtanong kung may natanggap daw kasi kung natanggap na nito yung pinatalbay yung pera, yung nagpapanggap na sponsor. Send mo kay Nika, ha? Send niya lang sa ina, tapos makita mo kay Intoy na malinis siya, wala siyang at sa kanya kami naniniwala, Ano bang dahilan, bakit parang kailangan pa bang tumagal? Ano ba nangyari sa kanya? Tinatanong ko naman siya yung kung may tampo ba sa'yo. Naisama ko ngayon sa vlog eh. Kung may tampo ka ba kay kuya? Ang sabi niya, hindi niya daw po alam. Hindi niya alam kung nagkataan. Hindi ko din po alam eh. Ang kasi dyan, Toy, ang kailangan dyan, usap lang yan. Kumbaga, kailangan natin mag-usap. At ipanatag mo yung loob mo na hindi nabawasan yung aming yung aming pagmamahal tsaka kanya pagtitiwala sa iyo. At saka isa pa, maliwanag naman di ba na dami account yung hindi na nga ma-search eh. Hindi na rin na makontak Good. Opo. Ano yan pa? Ialam lang ni Intoy na marami kasi nga gustong sumira sa kanya, di ba? Opo. Marami gustong nga mabuwag ang pamilya natin. Ngayon, isipin na lang yun na huwag siya magpatalo doon. Huwag siyang magpadala doon. Kasi magtatagumpay yung mga gustong sumira. Diba? Magtatagumpay yung mga alam mo na yung kung ano yung puso nila. Kaya tayo, sana huwag siya magpadala doon na magpakatalino tayo na huwag tayo magpadaig doon sa mga ganong klaseng tao. Tsaka kung inaakala niya na may tampo ako dahil doon sa panood ko na vlog niya na sabi nahihiya daw siya sa akin, parang gano'n. Parang may akong gano'n. Nahiya siya kay kuya na pumunta dito. Nahiya si Intoy na pumunta kay kuya. Bakit ka mahihiya? Unang-una,
ikaw na rin nagsabi na malinis yung konsensya mo. Di ba? At saka isa pa, o kung ano nga, yun nga, ano sa, tinanong mo ba sa kanya na kung ano, kailan kami pwede mag-usap? Na banggit mo ba yan? Ako po, tinanong ko siya pero ang sabi niya, ano pa daw eh, hindi niya pa alam eh. Yun yung palagi sagot niya, hindi ko alam. Ganun. Eh, sinasabihan ko naman siya. Kasi nga lang yun, naapektuhan talaga siya yan. Ano yung message ni ni ka saglit lang po mga ka-business ha? Ano yung Pasensya voice na kayo. message ko? Ito yun, 12:04 a.m. Kuya, magandang gabi po. At may sasabihin po sana po patungkol po kay Toy. Kanina ko pa sana gusto tumawag po sa inyo eh. Kaso inantay ko lang siya na makatulog. Ngayon po tulog na siya. Gusto ko po sana sabihin din na sana ipa-counseling po natin si Toy kasi parang naguguluhan pa rin siya hanggang ngayon. Ano bang Kasi po kahit naman na pinapaliwanagan ko na siya ng mga bagay na Hindi, dapat sa monoblock. kanya dapat Monoblock lang. parang wala pa din sa kanya. parang magaan Nawala lang. siya ng tiwala sa sarili niya. Nahihinaan din po siya ng loob, kakaisip din siguro sa mga kanyang problema, sa mga basher. Hindi ko po alam eh. Mga basher, Toy naman, pambira. Ang tagal na nating tawag nito, pinag-aralan, diba? Marami na akong naging mga advice patungkol sa, salamat. Thank you. Advice patungkol sa mga basher na yan. Hindi ka dapat talaga magpa-apekto dyan. Una, hindi naman natin kilala yung mga yun eh. At hindi rin naman tayo kilala. Higit sa lahat tayo ang nakakaalam at nakakakilala sa sarili natin. Ngayon, naiintindihan ko si Nika, mga ka-business, dahil ang gusto niya ay, request niya ipa-counseling. Ano pa nangyari sa kanya na pagka, parang balita ko, magdamag daw gising tapos sa umaga nakakatulog. Yun nga po yan, napapansin ko kasi nakakatulog na po ako tapos nakahiga na kami, tapos nakatulog na ako. Nakikita ko naman siya natulog na. Tapos pag naamit ako wala doon sa higaan, kasi nagbumabangon pala siya, doon siya sa labas. Ano ginagawa niya sa labas? Wala lang, doon lang siya sa motor niya. Tapos oras na, minsan alas 3, ganyan, umaga na. Tapos inaantay ko talaga siya makatulog kasi minsan tulala lang siya eh. Parang minsan nga pag tinatanong ko hindi siya sumasagot eh. Meron naman tayong kakilala na yung sa church, meron namang yung sa counseling, paano natin na kaya lang, ang tanong nun, paano natin i-execute yun, paano natin gagawin. Kayo na lang, paano mo sasabihin sa kanya, baka mamaya ma-open din yun. Ibig ko sabihin na paano ang magiging approach natin sa kanya na hindi niya mabigyan ng negatibong pakahulugan. Siguro parang may gusto na siya, may kakausap na sa kanya, bawal sa church natin. Kausapin siya na kumbaga lang, dalaw, gano'n. Bibisita din sa inyo, no? Samahan ko na lang. No? Dahil na-contact ko. So, yun na mga ka-business. Tapos, i-relay na lang namin sa inyo kung ano yung naging resulta. At, hindi ko rin gusto maisip na hantong sa ganito. Akong tutusin ay napakasimpleng bagay lang naman. At
madalas naman sa pagkakataon ay si Intoy, nakikita natin na hindi siya basta-basta eh. Ano yun pa eh, si Intoy kasi yung pininteriya nung taong nag-message sa akin. Si Intoy kasi, siya yung kagwang na makikita nilang matibay. Ngayon, si Intoy ang pinili na tibagin. Akala siguro nila ay matitinag, di ba? Kumbaga, mabubuwal. Hindi po kayo magtatagumpay kung sino man kayo. Sa amin naman, Nika, huwag kang mag-alala, gagawin lahat ng magagawa ni Kuya, no? Para sa kapakanan ni Intoy. At siyempre, manumbalik yung dati na samahan, yung business namin minamahal. At nakakalungkot lang kasi isipin. Akala ko siguro kasi ng ibang mga tao na hindi po lahat ng tao ay mabibigyan, masisilaw niyo sa pera. Ako, Mika, naniniwala ako na hindi magagawa yun, hindi magagawa yun sa amin. Kaya yung mga gustong sumira, hindi po kayo magtatagumpay. Kasi kahit wala kaming pera, hindi po kami papagod sa ganung bagay na para lang masira ang ka-business family. Ayun na lang, kaya lang sa pagkakataong ito mukhang nakadali siya dahil sa naging ganyan yung sitwasyon ni Intoy. At kailangan pa natin pa-counseling, pero ganun pa man ay laban pa rin. Diba? Ano po mga ka-business namin minamahal. Ano lang ginagawa niyang baka naman kasi nagbabasa pa rin ng mga comments. Charge pala na po, paubos yung battery, baka yung charge yan. Saglit lang po mga ka-business na malulobot yung aking cellphone yung gamit ko pang vlog. Ano may charger? Gumagana ba to? Ako ba? Oo, gumagana to rito. Ito. Kasi extension. Naabot na dyan? Ayun! Extension. Ang tanong kung pwede ba yan? Yung charger. Opo. Tuloy-tuloy lang po tayo ha. So, para saglit lang po. Ayan. Fast charging ba to? Excuse mo lang mga business. Kailan natin i-schedule yung yung sa counseling? Alam na ng mga magulang yung sitwasyon nito ngayon. Ha? Ba't hindi pa sila nanonood ng vlog? Hindi ko lang po alam. Wala pang nagme-message sa inyo? Sila, may GC kasi sila magkakapatid. Oo. Sila kasama yung magulang. Hindi naman sinasagot pag tumatawag. Hindi niya sinasagot? Hindi. Naku, mag-aalala yun. May sakit pa naman yung tatay niya. Kaya nga po, inano ko na lang sa vlog kagabi. Sinabi ko na lang kung bakit. Huwag na sila Hindi mo na sila mag-alala dahil ano yan. Mag-resolve ba din yan kamo? Sila mag-alala? Sabihin mo sa magulang dito na maayos din kamo yan. Ano mo ko na alam niya pumunta ka rito hindi? Hindi po. Hindi niya alam. Pero kagabi sinabi ko na gusto ko pumunta. Sabi niya, punta kayo mo. Pero ayaw ko sumama. Hindi mo kami natuloy kagabi. Hindi ko mag-gets. Hindi ko talaga yun. At ganun. May message nga si Kenzo ito. Post message ko.
Pero salamat pala Nika ha, kahit pa paano, nagre-reply ka sa mga message namin. Kasi ito wala eh. Naka-block na ba? Hindi naman niya kasi ako yung minsan gumagamit ng account niya. Yung voice Hindi man siya nagre-reply sa akin. Business punta po kami dyan. Namimiss namin po ikaw. Halika rito. Si Kenzo po, pagdating kumain na po ito mga ka-business ko. Sabi, hindi pa po ako kumain. Kumain siya ng ulam niya hotdog. Kumain ka na rin. Yung kain ni mama ka-business. Yung little toy-toy. Si little toy-toy. Iwan ka na lang dito na. Iwan mo ito dito. Iwan ito dito. Sigurado ka. Ang pag-usapan natin siguro, paano natin i-execute yung sa counseling. Ano yung iniisip ko eh. Paano natin isasagawa yun na pagkaligbawa pupunta roon sa bahay niyo, siguro, kausapin mo muna na bigyan mo si Buddha. Okay naman niya po. Kasi nag-advise rin niya yun. Ano pa, siguro ngayon sabi ko, pumunta yun sa bahay nila. Okay? Yung bawa. Siyempre magugulat siya, sino yun? Hindi niya Ano yun, nabawa yung sa church na natin. Ngayon, nadalawin na siya doon. Tapos mag-pray, gano'n. Tapos yung mga kamustahin siya, bahala na yung pagka-counseling sa kanya. Pero hindi natin ipapaalam na ngayon ay counseling. Ayun, tama. Kumbaga po yun ay Parang ordinaryong Oo. pagbisita lang. pagdalaw sa kanya, pagkamusta. Oo. Yun lang. Tapos hindi yun yung counseling na sabihin ko. Kasi yung iba kasi pag sinabing counseling, baka sabihin nila eh, bakit? Parang, ano ba? Anong problema sa akin? Oo. Parang gano'n eh. Ngayon, para hindi siya umiwas, hindi lang ipapaalam. Pero alam mo na, ngayon, papapasukan mo siyempre, kasama mo ako si Bruno. Kahit ako, hindi pa rin ako pwede pumunta ron, Hindi pa rin ako. Tapos ngayon, bahala na yung kakasin kung paano niya i-approach si Sige na, kami yung kakausap ni mama ka-business, tapos balitaan ka namin kung kailan pupunta. Basta keep in touch lang. Yung sa messenger. Minsan, tagal mo rin mag-reply. Siguro, maayos yan, maayos yan. Binibisita niyo Ano rin po eh, sa totoo lang mga ka-business, ang hirap bumilos ng bang yung paligid mo, mabigat. Nahihirapan din ako. Mag-isip, mag-content na hindi ako mapalagay. Ang hirap po talaga mga ka-business. Hindi lang ako nagpapalata sa kanila na nahihirapan ako, pati si Papa. Wala ba na ibang makita mo sa kanila yung mag-comfort sa akin, sa Papa. Doon ko po na-realize mga ka-business na asan yung mga iba? Wala eh. Kaya kung makikita niyo po mga ka-business, magdalang kami mag-upload, mag-content kasi yun. Doon mo makikita yung yung may dinadala ka na hindi mo mailabas. May dinadala tayo na may problema, pero ayaw natin yung pakita na apektado tayo, pero mabigat po talaga. Ako dadaing lang sa sa mga kasama ko dito. Asala-sala. Parang nung nawala si Intol, wala na pumupunta po rito sa bahay mga ka-business. Diba ba? Kaya, hindi ka nalamahalin kaya. Tinutukol mo ibang elves. Pati yung ibang mga ex, iniwan na rin ako eh. Iniwan na rin ako. Mga kagwang na iba, hindi naman nila pupunta dito. Kung di mo pa sila tatawagin, hindi sila pupunta. Mahirap.
na-realize na ganun lang ba kadali kami iwanan? Ganun kadali. Dati-dati, umaga pa lang, nandito na yung mga ibang M's. Ang ibang mga kagwangs, hindi mo na sila kailangan tawagin. Ngayon may problema tayo kay Intoy. Napapansin ko mga kagwang, dito ko lang masasabi. Kung di pa kayo hanapin ni Papa, hindi kayo pupunta. Ang nandito lang si Bruno, si Kenneth, sila lang pupunta. Araw-araw yun. Saka yung, ayun na, mga ka-business. Yung mga M's, wala. Yung pangyayaring ito kay Intoy ay nagsilbing marami rin kaming na-realize. At alam naman ng lahat na siyempre, bagaman nakikita na kami ay nagpapakatatag at ginagawang normal lang ang lahat. Pero siyempre, hindi may tatanggihan na mayroong kurot sa damdamin namin mag-asawa yung sitwasyon. Pero yung sinasabi ni mama ka-business na ate, kumusta na? Yung mga kumusta man lang ba ng damdamin? Kumusta sa damdamin namin? Kuya, okay ka lang ba? Yung patungkol kay Intoy, wala. Buti pa yung ibang mga nagme-message sa akin message sa messenger ko. Buti pa yung mga talagang hindi namin nakahalubilo na mga nandyan sa abroad ay toto concern. No? Pero yung yung katulad nila Junjun, ni Mengay, wala kayong pakiramdam na ganito ang nararamdaman ni ate at kuya. Hindi kayo pumunta rito. Kaya pasensya na po mga business, dito ko lang sinabi Simula na nangyari ito, kinausap niyo ba si ate at si kuya? Wala wala. Para lang wala kayong nakikitang problema. Ikaw, Mengay, ikaw, Junjun, pinuntahan mo ba si Nika? Nagpunta ba sa'yo, nak? Hindi sila dati pa, nagpunta din sila Borno, sila Bay. Ang akin, eto tayo sana hindi ko naramdaman yung concern ninyo. Na kayo mismo, dalhin nyo rito yung tao, dalhin nyo rito. Kayo gumawa ng effort. Kumbaga, katuwang, kumbinsihin para naging kaayos na. Parang hinayaan nyo lang, hayaan nyo sila maayos ang sitwasyon, na maayos ang sitwasyon na to. Parang binibigyan nyo na lahat na pabayaan na nga natin sila kung maayos sila o hindi. Pinapakaramdam namin Alam niyo ba, hanggang madaling araw, gising kami ni Papa, kakaisip kung paano, anong gagawin. Si Nika nag-voice message sa akin kagabi. Anong oras yun? 12:00 na madaling araw. Nika yun, message niyo ba ako in personal na ate, kuya, maayos din yan? Wala Kahit sa GC, wala rin. Wala kayong pakialam. Kaya nga minsan tuloy sabi tuloy ng dapat wala namang buwagin nyo lang kasi yung sayang yung in-invest na effort, pagtuturo, pag-guide. Ewan ko, wala kaya tang natutunan. Buti pa itong dalawa, si Bernok at saka si Kenneth, andito sila araw-araw. Case may sweldo, kaya wala. Nandyan sila sa amin. Hindi ko naramdaman na wala lang akong sweldo ba't may pupunta? Parang gano'n ang naramdaman ko sa inyo mga M's, mga ibang kapwa. Bornok, pumunta. Kagabi pumunta ako. Tsaka isa pa, nagbanggit ako natuwangan nyo kami sa sitwasyon ngayon dito sa problema kay Intoy. Ewan ko kung anong
Yung nag-vlog si Buknoy at saka si Papaya, tinawag pa sa inyo yun ni Papa, puntahan nyo naman doon si Butoy. Kung papayag na magpa-vlog. Kaso, Mando, Yun nga. asan yung pagkukusa? Walang, yan yung nakain ng... Naawa ko kay Papa, Mando na naman Papa, na puntahan nyo naman doon, kamusta nyo si Butoy, baka gusto nila akong kausapin, kamustahin nyo. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Intoy na baka, yun nga na, nalaman namin na dami account yun, baka may gusto lang na siya ay mawala sa kagwang. Di ba? Pero hindi niyo magagawa yun kasi ramdam naman namin kung ano ang totoo. Kayo po ay naninira, sirain. May tubig mo ito, ma. Sige na tayo. Bugay mo, ano mo? Kanya. Okay na, sige na. Anong sabi niyo? Doon sa sinasabi ko, totoo ba yun hindi? Yung aking ano ba, yung aking pagtuturo sa tamang gawi, yung totoong pagmamahal, malasakit, ay naibulalas na rin naman ni Mrs. Ka-Business. Talagang ano po nakakalungkot mga ka-business. Wala eh. Totoo, may problema tayo. Wala na pupunta rin. Kaya si Ate Vera, ayan, sinasabi sa akin. Natanong ko naman sa Ate Vera, sino tao dyan? Wala po te. Sila ano ba pumunta? Hindi po ate. Yung akin lang ba ay, hindi na kailangan kayo tawagan ni Papa, puntahan niyo naman si Itoy doon. Sinabi na nga ni Papa sa inyo noon ay, tulungan niyo ako na maayos, naliwanagan si Itoy. Ito, kailangan pa natin ipa-counseling si Itoy. Na dapat na tayo mismo ang kumounseling na sa kanya. May pumunta nga doon sa bahay ko, nakagwa. Hindi man ako lumabas. Narinig ko lang nag-uusap sila ni Intoy. Yung nabanggit niya yung sabi niya, gusto niya na lang daw umuwi. Sino? Nasaktan ako kasi akala ko naman magiging concern yung kapatid niya nakagwa. Pero ang sabi, sige to kasi ako din gusto ko na umuwi. Matagal na wala lang kami pera. Sino yun? Kita mo yan. Sabi ko, bakit yan? Parang gusto niya talaga na, pero hindi ko alam kung kasi hindi na lang ako umarap. Kasi parang nasaktan ako. Napigilan niya malansara si Itoy. Napapayuhan man lang na Yun nga po yung inaantay ko eh. Pero, sayang yung ating nagsimulan, ito na, at nakikipag-usap ka lang kay kuya o hindi kaya si kuya ang pupunta sa iyo para kausapin ka tapos na ang lahat, no? Maayos din yan. Ang nangyari pa, hindi natungan pa. opo, kasi yun yung hindi na uwi na, magpapaalam na lang kami dito, uwi na muna. Inaasahan ko na parang Pipigilan. opo, ang sabi niya, siya daw gusto niya rin umuwi, matagal na wala lang siyang pera. Masaktan ko ako sabi ko, Pagka pumunta nga ako ito, binabanggit din sa akin ito na sabi ako kaya na ano ito eh. Huwag naman ganito eh. Yung mga pinagsamahan nagsisimula pa kayo sa sewing machine. Sa akin lang naman, walang namang, hindi ko naman siya pipigilan kung halimbawa talagang yun ang kaligayahan niya, makakabuti sa kanyang pakiramdam na
umuwi muna ng probinsya. Pero ang sa akin lang, sana magkausap muna kami. Kasi maayos muna, no? Para parehas panatag yung aming damdamin. Nandun man siya na tawag ba nito na ano ba? Yung bang Kampante. hindi kampante para makalimot sa mga tawag na ito, yung mga iniisip o isipin niya. Ako naman din dito, panatag din ang damdamin na wala kaming problema sa isa't isa, di ko ba? Yun lang naman ang akin, business. Anytime walang problema, sino ba naman ako para mapigilan siyang sino mang kagwang na kung anong gusto talaga nilang gawin sa buhay nila. Ang sa akin lang naman maging ano lang, yung walang samaan ng loob na maghihiwalay na merong samaan ng loob. Yun ang ayoko po, mga ka-business namin minamahal. Yun lang naman sa akin. Kasi baka mamaya ma-misinterpret ng ating mga viewers, mga ka-business na parang bagang ka-business ba't ba kasi ayaw mong pakawalan, ayaw mong pauwi kung gusto ng tao umuwi. Lahat po, pwede sila umuwi kung gusto nila po. Ay sa akin lang po, kung uuwi, magkakalayo, ay mag-usap muna kami. Maging maayos muna. Makuha niya muna yung basbas ko bilang kuya niya na wala siyang dapat alalahanin na baka ako ay merong pagdaramdam sa kanya. Diba? At ganoon din naman siya sa akin, panatag din ang loob ni Kuya na wala rin siyang sama ng loob sa akin. Yun lang naman po yun, mga business. Sino yung gusto rin pala siyang uwi, wala lang siyang pera? Ika? Okay na muna siguro niya. Story of come lang po. Kasi ano yan kumbaga meron na palang pumapasok sa isip nila na umuwi. Hindi sila, totoo, hindi sila nagsasabi. So mga ka-business, para sa akin, no? Sa akin, ano lang, yung sinasabi pa ng iba na kaya nagkakaganyan yung mga kasi hindi sinusweldohan. Mga ka-business, nag-usap na noong pa na yun nga, di ba? Anong gagawin mo? Mag-YouTube kayo or susweldohan? Mga ka-business, tignan nyo naman po ang sitwasyon. Yung ibang kagwang nandun na sa palibon, wala na silang lupahang bahay. Pati nga sila Nika, gusto rin namin doon. Sila monthly noon ay may binabayaran bahay. Magkano? 5,000 or 5. Diyan sa balkon, ang babayaran na lang nila is kuryente ang tubig. At sila, hindi po sila obligadong pumunta dito. Araw-araw, hindi sila obligadong pumunta. Alam niyo po ba mga ka-business? Pag nakikita niyo po sila sa vlog, hindi po sila yung totoo. Totoong makikita mo na gano'n na sasasabi niyo mabigat ang trabaho nila sa ka-business house. Wala po. Wala pong gano'n. Kasi ako nasaktan doon sa mga sinasabi nung sa comment section na ibigay mo kasi ka-business ang nararapat na sahod sa kanila. Bakit po ganun? Sinong sasahuran namin? Ito si Burnok po, gaya ng binanggit ko po sa Ano po yung kay Burnok? Gusto niyo po kada ibibigyan na aabotan namin sa papakita namin sa inyo sa vlog? Kada ano namin, ito mga business na bigyan ko sa Burnok. Hindi po kami ganun mga business. Pagka kailangan silang, binibigyan po namin yan si Burnok. Huwag niyo pong sabihin na inaabuso namin ng mga kaluwang. Kaya nagkakaganyan. Gusto na, quiet na. Hindi po ganon mga ka-business kami. Hindi po, parang ginagawa nyo kaming greedy.
ginagawa niyo silang ano eh. So yun na mga ka-business, yung patungkol po dyan na si Burnok, pagka meron pag magandang loob, nagmamaya kay Papa Din sa akin, nag-aabot po kami dyan. Pero hindi na kailangan na isama kayo sa vlog. Kasi hindi naman po tangayan si Burnok na magdadrive siya ng magdadrive. Tapos, wala siyang makukuhang anumang pakinabang na para sa pamilya niya. Ibig sabihin, agrabyado ba siya? Hindi papayag yan. Marunong naman mag-isip yan eh. Saka di tayo papayag ba? Ang rededoy ng mga kasama At wala, oo naman, ibig sabihin, wala tayong ganoong isipan at saka puso na makalamang sa kapwa. Ngayon, yung ibang mga kagwang ay, at saka ends, ay hindi pa naman, si Pepa pa hindi pa naman bihasa magmaneho yun. Hindi pa po pwede yun, no? Kumbaga, pansarili niya siguro yan, hinihiram niya yung iba na pula. Si Gerbuk na naman din, ay ganun din. Hindi na nga po sila magpapakita rito eh. Kung tatawin mo lang pag-aalis, tsaka lang sila pupunta. Sa pagpa-vlog, magsumika para tumaas ang kanilang views, di ba? Pero parang ginagawa niya na pinapasan nyo lahat kay Kuya. Medyo kalmahan mo lang, Mrs. Ka-Business, at medyo na nalilitutuloy ako na ano ko ba. Pasensya na po at nanay. Ngayon ganito, sa mga ipapang kasama namin, siguro, hindi naman siguro kalalabisan kung kausapin si ate, kumusta niya. Comfort niya rin kasi may damdamin din yun. Kumbaga, alam niyo yun, hindi lang naman si Ilko tsaka si Mika ang nasasaktan. Di ba? Hindi lang naman silang input dito, kundi maging kami mag-asawa. Lahat tayo. Ano pa ba naman yung ate, okay na lang? Paghima sa likod. Di ba? Simulat sa punga pa eh, hindi ko malaramdaman sa iba yun. Pagkatapik sa balikat ay napakalaking bentaha noon sa mga pinauulan. Anyway, mga ka-business, Lika, salamat sa lakas ng loob at huwag kang mag-alala. Ngayon, ganito, mga ka-business, pagka nakausap na namin message ka ni ate mo tapos kung kailan po pwedeng pumunta roon ikaw na rin bahala kay Itoy kung okay. Tamang lang, pagbisita lang, kumustahin lang, kasi lalo na ngayon medyo parang hindi mabuti yung kondisyon ng katawan niya. Ano yun na, papunting namin doon, kumbaga dalaw yun, tapos mga lang. Yan. Walang ibang doon na. Sila na bahala din. Kasi wala doon nagka-counsel sila sa mga ganyang mga ganyan na sitwasyon. Hindi alam ng tao na siya ikinakounsel mo sa pagkakas. Kaya, maging panatagali, baka akala mo hindi na ipagdadalaw lang sa mga ganyan na problema. Maayos siya na maniwala ka. So yun na mga business, siguro nagkita lang muna itong aking para magkaroon din ng moments itong mag-ate. Siyempre, ihingay yung laman ng damdamin. So yun, God bless sa ating lahat. Pasensya na po mga business